Ituloy natin guys yung kwento, yung tungkol sa may sayawan, kasi mayroong nagre-request na nabitin daw sila sa mga ganong kwento. Noong namang mga panahon na yon guys, siyempre alam na mga girls, na mga iti girls, pag nasa baylihan ka, sila nakaupo, tapos yung mga boys naman nasa labas lang ng court or sayawan. Siyempre nung sa mga baryo-baryo, doon yan sa mga basketball court, yan ganyan ang doon na ginagawa, o may para magtayo lang sila ng tent na pwede na pagsasayawan. Ganun lang ng mga unang panahon, mga tent lang ganyan. Tapos yung mga girls nakaupo lang sila sa sa loob. Siyempre sa daming mga girls na mga sumasayaw din, lalo na yung mga boys, marami din kami ganyan. Siyempre yung mga lalaki, siyempre may mga kanya-kanyang type yan. Oo, kanya-kanyang type. Tapos sasabihin ng iba, si ganito, gusto ko yan, diligawan ko yan, ganyan. Sa daming mga lalaki, kailangan yung isang grupo mag-usap-usap yan. Sasabihin, sige, mag-special dance ako, sige, ganito yan si hindi ko pa kilala ang pangalan ng mga girls na yan, gusto ko siya ang maisayaw ko, kanya-kanyang turo na yan. O sige, ganito yung puti na damit, green na damit, si ganito naman, itim na damit, ganyan. Sa akin yan. O, ganyan. Tapos mag-special dance na sila yan. Magre-request na sila ng special dance. Tapos, sasabihin na kagad ng mga announcer yan, ito, may isang grupo mag-special dance. Sa 5 tao lang, nagbibigay sa halaga ng ganitong halaga, ganyan. Kung magkanong halaga ang special dance nila, o sasayawin na nila yung babae. Kwento nga sa akin yung kasamahan ko na may isang babae niligawan niya, gusto niya talaga yung babae na yon. Sinabihan daw niya na, pwede ba kitang ligawan? Siyempre sabihin ng girls, pwede naman, pero gusto ko wag mo ako ligawan dito sa sayawan, kasi nag-i-enjoy lang tayo dito. Gusto mo puntahan mo ako sa bahay namin? Tinanong niya, saan ba yung banda yung bahay mo? Doon pa sa kabilang bundok ika. Siguro yung kabilang bundok nasa mga 30 kilometers yung lalakarin mo. Isipin mo, magmula sa amin, sa barangay namin, pupunta kami sa sayawan, nasa pa 15 kilometers. Plus mo pa yung 30 kilometers. Ganun kalayo ang lalakarin mo para mangligaw ka lang. Siyempre gustong gusto naman yung kasamahan ko. Sabi niya, sige, makalawang araw, puntahan kita doon sa inyo. Sabi niya, sige, sabi nung girls, sige, antayin kita doon sa amin. Gusto ko, kung seryoso ka sa akin, doon mo ako ligawan sa bahay namin. Sa mga tuwid, mga ilang araw na nakalipas, pumunta kami doon, namimisita kami. Ganoon naman talaga nung anang araw yung mga girls, kilig na kilig sila pag pinupuntahan sila ng mga lalaki sa bahay nila. Pinuntahan na namin doon. Siyempre kasama ako, kasi sabi ng kasama ko, samahan mo ako, kasi malayo yun sumama naman ako. Nandoon na kami. Habang nakaupo, pinaakyat ng babae yung lalaki kasama ko. Ako naman nasa labas lang, ikot-ikot lang ko sa labas ng bahay nila. Tapos sabi nung babae, sige, umaupo ka muna dyan. Nakaupo na yung kasamahan ko. Maya-maya, yung nanay ng babae lumabas, tumabi daw sa babae. Ganon talaga nung uno at panahon. Sabi ko, ganito para talaga mangligaw pag may misita ka. Kasama yung yung nanay at saka yung niligawan ng kasama ko, magkatabi sila. Tapos, siyempre nakikinig na ko sa usapan. Siyempre na yung bahay na naman sa mga bukirin, hindi naman malaki, maliliit lang. So, kahit nasa labas ka, makikinig ka pa rin sa mga makikin mo yung mga boses nila, ganyan, kasi malapitan lang naman Sabi nung nanay, ikaw ba'y mangliligaw sa anak ko? Sabi ng kasama ko, opo, kung papayag po kayo. Nung unang panahon pala, mahilig pala yung mga nanay sa mga